Tutal naman ngayon, 'di ba, pinahigpit ng lalo ay presyum ng usaan na 'yan ang kanilang seguridad. Nag-iimbestiga yung SOCO and then ngayon hindi ka puwedeng makalapit doon kahit na media ka sa Senate compound. Hindi po ba? We don't presume na meron na naman quote-unquote magtatangka na i-extract si Senator Bato. So most likely, hindi ito mauulit. Kahit alangan naman, di ba? So habang merong ganyang status quo sa sitwasyon, pinakamainam nga kaninyo din na yung pagsagot nitong executive, sagutin nyo na, huwag nyo na hintayin yung 72 hours. And then ibigay ka agad, pasagutin yung kabilang panig, magdesisyon ng Supreme Court. Nang sa ganun, magkaroon na ito ng ending. Talaga bang pwede siya na hulihin gamit ang ICC warrant kahit na walang judicial, walang RTC na kinakailangan mo ng daanan? What do you think din? Tama rin naman. Alam mo, in a sense, makikita mo rin naman yung relevance na mag-issue ng TRO para may seguridad na walang mangyayari. Pero dapat, kung gagawin ng Korte Suprema yan, dapat agad-agad rin resolbahan ito kasi pinagmamasdan tayo ng buong mundo. At bakit nagiging sanctuaryo ang isang gusali na dapat maging pillar of democracy and civil debate na nagiging hideout, no? Ika nga, no? So dapat ayusin to. Itong Korte Suprema dapat gawin nila ang nararapat dito. Pwede rin mag-issue nito only for that purpose at dapat resolvehin nila ito talaga. Oo, kasi sabi nga ninyo, maraming agam-agam, maraming mga theory na mga conspiracy theory na namumuo. Mahirap din na kung agad-agad ka na mag-respond doon sa mga nabalitaan mo, nakita mo lamang, maaari ding ikaw mahulog sa trap, di ka nga, di ba? Tama ko yung Supreme Court, di ba? Ibig sabihin ko mag-ikip rin sila because everything must be based on reasonable facts, no? Wala pa investigasyon, no? Nothing. Narinig lang natin kagabi, parte ng Senado, siguro pati narinig Matibag, sabi niya wala namang NBI doon. So yan, magkatunggaling mga kwento, no? So dapat malaman ng Korte Suprema at least reasonable belief kung ano. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.